Kapag mag-e-enroll ka, at least high school graduate ka. So, paano naman kung hindi ka high school graduate? So, what's up sa inyo dyan mga Lods? Ohayo gozaimasu and welcome back to our YouTube channel. So, sobrang lamig na nga dito sa Japan kasi winter na ngayon dito mga Lods. Ayan, so maraming nagtatanong sa atin mga Lods kung paano ba makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Japan. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero kung bago ka lang sa aking channel mga Lods, ay mag-subscribe ka muna at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga video yung i-upload natin. So tara, pag-usapan natin yan. So ayan, wala nang paligoy-ligoy pa, pag-usapan na natin yan kung paano makapag-apply ng Japan. Makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Japan. Yan, ang unang-una mong gagawin ay maghanap ka ng mga legit school, legit Japanese training center, at legit agency dyan sa atin sa Pilipinas. So marami namang mga Japanese training center dyan sa atin na nagtuturo ng Nihongo. At syempre meron akong isi-share sa inyo na Japanese training center na alam ko na legit. So sa akin, ang Japanese training center ko ay Kenjimin. At ang agency ko naman sa Pinas or ang agency naman namin sa Pilipinas ay ang Zongtar Manpower Services. So anong una mong gagawin? Pwede ay mag-enroll ka sa Japanese training center at pwede mo silang direct na i-message sa kanilang Facebook page. Ayan. Ang branch nga pala na meron sila ay sa Cavite, sa Dasmariñas at saka sa Carmona. Kailangan kapag mag-e-enroll ka, at least high school graduate ka. So paano naman kung hindi ka high school graduate? Pwede pa rin at merong paraan para dyan. Kumuha lang kayo ng ALS or kung familiar kayo dun sa ALS or Alternative Learning System na programa na ginawa ng DepEd para sa mga kabataan o kahit sa may mga edad na hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng elementarya o high school, ay pwede kayong mag-enroll dyan sa kanila. So paano naman? Alam ko, pwede kayong magtanong mismo dun sa DepEd at saka sa mga barangay hall dyan sa atin. So lumapit na lang kayo doon at magtanong kung paano makapag-enroll dyan sa ALS o Alternative Learning System. So kapag nakakuha ka ng certificate mula sa ALS, ay pwede ka nang mag-enroll sa mga Japanese school. Sa amin dati, umabot siya ng 3 buwan na pag-aaral. Ngayon kasi parang nabago na. So umaabot na siya ng hanggang 6 months. At pagkatapos nyo mag-aral, darating dyan yung selection at interview. So yun yung paghahandaan nyo kasi doon kayo makakakuha ng employer. Ibigay nyo yung best nyo sa interview para mapili kayo ng employer. Siyempre, nandyan yung pagpe-prepare nyo ng inyong mga Jiko Shokai. At para meron kayong guide or idea kung paano gumawa ng Jiko Shokai, meron akong ginawang video dyan kung paano mag-Jiko Shokai, panoorin nyo na lang. So yan, pag napili na kayo ng employer nyo, siyempre, ipaprocess na dyan yung inyong mga papel. No? Maghihintay na kayo ng inyong visa at pagkalabas na yung visa, ay dito na kayo sa Japan hihintayin. Okay? So, ang Japanese Training Center na nabanggit ko ay may mga tied-up agency yan dito din sa Japan na nakakapag-process at nakakapagpadala ng mga workers at nakakapag-process sila ng visa gaya ng trainee visa, SSW visa at engineer visa. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-message sa Facebook page nila. At pwede rin kayong mag-comment dyan sa baba at try kong sagutin yan. So, ganun lang mga Lods sa pag-a-apply. So, napakadali lang, di ba? Kailangan lang talaga dito ng tiyaga. So, yun lang mga Lods. Sana nagustuhan at may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo naman kalimutan na mag-like. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. So, kita-kits sa next video. Stay safe and God bless.